dahil medyo sensitive pong usapang ito at ongoing yung proseso nung kaso, itatago muna natin itong ating makakapanayam sa pangalang Mark. Ayan. Mark? Hello? Mark, madilim ba dyan? Yes po. Una sa lahat, paano ka naengganyo ba na mag-invest dito sa networking na to? Actually, may long lost friend po kasi ako na kumita ng malaki dyan. So, na-introduce niya po sa akin yung company, yung Upworm Limited Company. And then, sinearch ko po sila sa Facebook, nakita ko po, hindi lang yung friend ko yung kumita ng malaki. So, pagka-search ko po, nag-decide ako mag-join kaagad. Ang initial investment ko po is 500,000 pesos. Ha? 500,000 agad-agad? Yes po. Ang laki agad. Bakit? So itong kaibigan mo ay kasali doon sa scam na yan? Or talagang kumita siya ng malaki? Isa po siya sa mga kumita ng malaki na marami pong kumita nung una pero nung sumali na po ako, doon po ako na hindi na ako kumita. May produkto na binibenta, Mark? Doon po sa total investment ko, wala po ako nakuhang produkto kahit isa. Ay, naku! So from 500,000, bakit umabot pa sa 2 million? So nag-join po ako, nakita ko po, binigyan ako ng username password dun sa website nila. Nakita ko na lumulobo yung earnings. So nagdagdag pa po ako ng another 1 million. Ibig sabihin, dinagdag ko po Mark, dun sa investment ko po. nagdagdag ka ng kahit wala ka pang nakukuhang pabalik, kahit konti, from the 500,000 na in-invest mo? Yes, nakikita ko po kasi dun sa website na lumolobo po yung earnings ko. Kailan ka nagduda o kinabahan na scam na to, Mark? Noong time po na lumobo na po yung aking earnings, almost 1 million, nag-decide po ako na kumuha na muna ng payout. So tumawag po ako doon sa president. Ang sabi ko, pakiready na yung cheque ko, kukuha ko ng earnings ko. And then that's the point na sinabi niya sa akin, ay wala ka munang makukuha, mayroon tayong problema. That's the time na sabi ko, ay na-scam po ako. Ay, naku. So nireport mo ba agad-agad sa mga polis? Yes po. Actually, hindi lang po ako ang nag-report. So, nung marami na pong sumama po sa akin, nag-file na po kami ng case sa DOJ. So, paano ba ito naka-apekto sa buhay mo? Malaki po yung epekto kasi imbis na yung pera, napapaikot ko po sa negosyo ko. Yan, hanggang ngayon, hindi ko po makuha yung pera ko. Oo. Anong pinaka natutunan mo sa experience na to, Mark? Wag basta-basta magtitiwala sa mga tao. At kung mahilig ka sa negosyo, bago ka pumasok, sana i-investigate mo muna o alamin mo muna yung negosyong pinapasok mo. Alright, thank you, Mark. At ngayon naman, makakasama natin si Attorney Ramon Nolasco Jr. He's from the Consumer Welfare and Protection Division of NTC or the National Telecommunication Commission. Good morning sa iyo, Benita. Hello, Attorney. Good morning, Ms. Gladys. At good morning sa mga viewers. Okay. Ayan, so kung ako ay isang biktima or may pakiramdam na ako, ano bang gagawin ko? Actually, iba yung pag-iingat yung kailangan dito. Although, masasabi ko, yun kasing kwento ni Mark, that is not within the jurisdiction ng NTC. Ano yung mga signs or like tips na maibibigay mo para malaman kung talagang scam o hindi? Okay, aside dun sa sinabi ko na kailangang may iba yung pag-iingat, ang isang indication kasi na scam siya is that it comes from an 11-digit number. The one that you have, yung mga numbers kasi 11-digit number yun, di ba? Pag ganun yung nag-text. Pangalawa, usually kasi yung mga text na nanalo ka ng promo, ganyan, wala ka namang sinalihan, o kaya tipong nagmamadali na maklaim mo na yung price, yung mga ganun. And aside from that, isang tip ko pa is that since common sa atin na klase ng text scam is yung pass-a-load scheme. Yes. Importante sa mga subscribers na alam nyo kung anong correct or proper syntax in sharing a load. Kasi it is only then na ma-verify nyo right away. If you receive a text, nakikita nyo, ma-verify mo agad, di ba, kung text scam siya or hindi. Kung pass-a-load scam siya. Kasi nga, you know the correct syntax. Ang dami, meron pa di yung magte-text sa'yo na this is my roaming number. May mga ganyan pa yan. Nagkataon, kasi random number yung titext nila. Nagkataon, meron kang kamag-anak sa abroad. So isipin mo siya yun. Tapos magpapadalan mo daw muna siya ng 500 kasi may package daw siyang ipapadala. Akalain mo yun, meron siyang pambili ng package, walang load. Di ba? Totoo yan. Mag-isip-isip po tayo, wag tayong papabiktima, di ba?